araw ng Miyerkules. Kaya excited na naman po ang ating watchers and listeners. Dahil siyempre, araw ng reservist ng ROTC ng ating mga citizen soldiers. Ayan, welcome po natin ang mga taga-Naraa. At siyempre, sa mga pangunguna po yan ni General Virgil Garcia. Sir? Talaga pong exciting ngayong gabi dahil may kasama na naman po tayong isang descendant ng isang key figure ng Hunters ROTC. Isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat saan man pong, anong oras man po namin kayo abutan sa buong mundo. Kami pong mga taga-National ROTC Alumni Association ay bumabati sa inyo ng isang napakainit na good morning. Yan. Siyempre, General Virgil, hindi mabubuo ang programang Up Up Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas kung wala si General Jerry Zamudio. Kaya pabatiin na natin ang ating main host producer, si General Jerry Zamudio. Sir, pasok na po. Maraming salamat, Emil. Gusto ko lang saluduan yung ating mga kasamahan dyan sa studio. Alam ko na dyan si General Garcia, sir. Magandang gabi. At kay General Salazar, kay General Calonso, at of course ating boss sa DWIC, kay Chairman D. Edgar Cabangon, at sa Vice President po ng ating network, kay Attorney Macnil Rante, at Vice President Dennis Antenora. Partner, nandito kami ngayon sa meeting kung saan ay makakasama namin si President Noel Raboy. Ito yung federation ng more than 4,000 cooperatives all over the country. Yung CLIMES, ito yung napakalaking federation, at ang pag-uusapan namin dito ay tungkol sa pagpapalakas ng ating kooperatiba at saka ng ating Philippine Media Network Service Cooperative. At kasama namin dito sila Renan Diaz, si Henry Lopez, at of course ang ating bagong miyembro sa Philippine Media Network Service Cooperative, ang president po ng CLIME, si Mr. Noel Raboy. So maraming salamat sa ating mga tagapagsubaybay at suportahan natin ang pagpapalawak ng kooperatiba sa ating bansa, sapagkat napakahalaga ho na tayo mga maliliit ay magsama-sama para tayo ay makatulong sa pagpapalakas ho ng ating pag-usulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Pabatiin ko rin dito si Andy Vital, kasama natin dito, sir. Magandang gabi po, mga sir, mga general. Magandang gabi sa iyo. I'm glad na nandiyan kayo sa studio at kami rito. Field reporter ninyo kami sa ngayon. Thank you. So maraming salamat, partner. Back to you. Yes, opo, maraming salamat. At ang ating unang bisita, may pangalawa pa, ha? At talagang dumayo silang pareho dito. So, pakilala mo na, General Virgil, sir. Ngayon po ay aming ikinagagalak na sabihin sa inyo na ngayong gabi ay gabi ng mga bayani. Yes. Ayan. Dahil talaga pong, alam po ninyo, hindi po matatapos ang aming pasasalamat sa kabayanihan, sa mga sakripisyo at galing na ipinamalas ng mga batang-batang Hunters ROTC. At ngayong gabi po, kasama natin isang descendant, pero gusto ko lang pong sabihin, ayan po ang picture ni Colonel Frisco San Juan. Siya po yung Chief of Staff ng Hunters ROTC, bali number 3 in command. Ako po, I am proud to say that I had the honor of working with eventually Congressman Frisco San Juan, Johnny kung tawagin nila. At hindi ko na po patatagalin, basta gusto ko lamang po naming sabihin that we cannot thank these kids enough for their heroism. Kaya po ginugunita namin ang kanilang kabayanihan upang mapukaw natin sa ating mga kabataan ngayon na kahit bata ka, nakapagtataka yung kanilang ginawa nung araw dahil tanungin natin bakit nila nagawa yung kanilang nagawa. Dahil mga 16, 17, 18 mga bata po ito na lumaban sa mga veteranong Hapon. Marines, tinalo rin nila yung mga Marines. Wala pong iba kundi si Yusek Frisco Popoy San Juan Jr. Magandang gabi po. Maraming salamat po, General Virgil.
at sa ka-Emil. Yes po. Sa atin pong mga nakikinig, lalong-lalo na ang aming pagmamahal sa mga ROTC cadets ngayong panahong ito. Na kung kailan kayo ay atin pong kailangan ng ating bayan. Yeah. Opo. Ako po yung magtatanong na, unang tanong, kasi curious po ako. Papaano po na ang simula ng pag-anib ng iyong tatay sa Hunters ROTC? Maganda po yung kwento baka i-share po natin sa ating mga tagapakinig ngayong gabi. Hanggang ngayon ay lagi kong sinasariwa yung mga pangyayaring yun dahil kakaiba doon sa mga unang umakyat sa bundok na Antipolo. Ang akin pong ama ay umuwi sa aming bayan sa Cardona dahil merong kabuhayan na kailangan tumulong siya sa aking lolo. Meron silang parang trading, no? Nagdadala ng mga mabebenta sa Laguna at magdadala naman ng mga galing sa Laguna pabalik sa Cardona. Kaya parang silang tumatawid sa lawa ng Laguna Bay. Kaya nung panahon na umakyat na sila Terry, hindi pa siya kasama. Okay. Pero nung nagkaroon ng isang pagkakataon na nakasakay sila doon sa bangka ng lolo ko, dahil tumutulong nga siya doon, ay naanuhan sila ng patrol boat ng Hapon. Na ang tawag doon na tsambahan, nakita. Ang nag-inspeksyon yung mga Hapon doon sa bangka ng siyempre wala naman silang makikita mga baril doon. So kinakausap nung Hapon yung official na Hapon ang lolo ko. At ang salita ay Nipongo. Hindi makasagot ang lolo ko. So sinampal nung Hapon ng lolo ko. Wow. Nandun yung tatay ko at nakikita niya kung ano yung nangyari. Nakita niya na walang magawa, siyempre mga armado yung mga Hapon. Yes. Parang ano siya, yung kanyang pagtitimpi ay masyadong nakakaroon na epekto. Nag-decision siya. Matagal na siyang kinokontak ng mga nila Terry na nasa bundok na noon. Doon siya nagdesisyon na sasama siya. Nagpapaalam siya at hindi siya pinapayagan ng lolo at lola ko. Sabi, yung kuya mo nandun na sa Bataan. Naglilingkod na sa bayan. Dito ka na lang, sabi. Yun ang unang sabi sa kanya noon. Pero nung pagkatapos mangyari yung pananampal na yon, hindi na siya nagpaalam. Diretso na. Pumunta na siya. Umalis na lang basta. Pumunta na siya sa bundok. Pinapasundo siya ng lolo ko at sinabi, umuwi ka na dahil nga kailangan ka namin. Hindi na siya nagkasalita. Ang nagsalita na yung ibang kasama niya, hindi na po pwedeng umuwi yan kasi marami na siyang alam dito sa amin. Pag umuwi siya at mahuli siya ay delikado naman. Delikado. Okay. Doon ang mga pangyayari, kaya siya napasama na. Okay, balikan natin yung lawa. Nung kasama na siya ng Hunters, mayroon pa ba ulit nangyari sa lawa pagkatapos nung miyembro na siya ng Hunters sa ROTC? Oo, yun nga ang nakakatuwa. Okay. Sapagkat kung saan nangyari yung pag-aabuso ng Hapon, ay nagkaroon din ng pagkakataon ng aking ama na makaganti sa lawa. Iyan yung good karma, no? Sige. Paano nangyari? Ano na yun nung panahon na yun ay malapit na yung ongoing na yata yung liberation. At inutusan siya ni Terry na pumunta imit si Terry sa Parañaque o sa Muntinlupa. Tatawid na naman siya. Maliwanag ang buwan. At pagka lalayag ka, makikita ka. Okay. Maliwanag. Nagkataon na sinusunog na yung bayan ng Angono. Kaya yung usok, yung makapal na usok, tinakpan ng buwan. Tinakpan mo po. Okay. Kaya nung may patrol boat na nakita sila, kailangan lumapit para tingnan kung ito ba ay mga kalaban. At nang nakita ng aking ama na patrol boat yan, bigla siya nagbigay na ng instructions
yung isang kanyang may hawak ng Thompson submachine gun, ito ang titirahin mo. Ikaw ang titirahin mo yung machine room o engine room. Yung ikaw titirahin mo yung water line. No? Ako nang bahala dun sa Nasa itaas. sa itaas. Oo. At huwag kayo magpapaputok hanggat hindi ko sinasabing fire. No? Dahil pagka magpaputok sila ng malayo pa, talo sila nung firepower. 50 caliber yun eh. Boat. Oo. Oo. Mabuti naman yung usok ay tinatakpan sila. Kaya hindi sila nakikita, napipilitan yung hapon na lumapit. Okay. Hanggang sumigaw na siya na fire. Hindi na nakaganti yung mga hapon. Hindi na. At lumubog yung patay yung mga hapon. At na-recover daw yung bangka na yun na nakita, yung patrol boat. Later on, after the war, nakita yung mga patay na hapon. Nandun pa sa loob. Oh. Ay, naantay ko. Nasampal niya rin. Sabi ko, baka nakasampal din yata kami. Hindi naman pala patay agad. Okay. Nakakatuwa na kung saan nagkaroon ng yung justice ika nga. Oo. Kumbaga, on the same lawa. The same, Poetic justice ba? Poetic justice. Maganda So yung nangyari pong yun, Yusek, iyon po ba ay dahil that time na nag-aaral sila ay sapat ang kanilang training kaya kumbaga ready sila para gawin ang ambush na yun? Nung time na yon kasi ang tatay, siya ang may hawak ng training camp. Oh. Kaya madalas hindi siya sumasama sa mga pag-raid doon sa mga eskwelahan. So hawak niya yung training camp. Kung ano yung natutunan niya sa academy, ginagawa nila. Bukod pa sa mga libro. Standard. Mga libro na nakakuha sila ng mga libro tungkol sa military tactics. Talagang yung totoong training yun. Para ka nasa eskwelahan, yung training na yun. Ito kasing itong Hunters ROTC, mga bata ito kay Emil, no? 16, 17, 18. Pero yung diskarte na ginawa nila sa paglaban sa mga Hapones, at par, minsan better than yung regular army. Saan mo may attribute yung kanilang kaalaman? Dahil parang kumbaga sa mga engineer o abogado, sabi mo, meron silang basics, parang gano'n. What do you attribute yung kanilang skill or yung kanilang talent? Masakit man sabihin, iba yung mga kabataan noon. Okay. Iba sa mga kabataan natin ngayon. Yung mga kabataan noon, kung ano iutos ng magulang, sinusunod. Opo. Ang tatay ko noon, kaya siya pumasok sa academy, hindi dahil utos ng kanyang mga magulang. Ayaw nga niya Ayaw ng mga magulang. Pero nakita niya na nahihirapan na ang pamilya sa pagpapaaral sa aking tiyo. Dahil kumukuha ng medicine. Okay. Sabi niya, para hindi na ho kayo mahirapan, ay mag-aaral ako sa academy. Pero bago siya sumali sa academy, saan siya naka-enroll? Sa Mapua ho yata. Sa Mapua. Okay. Kaya nagkaroon siya ng ROTC siguro ng at least 1 year. Meron siyang ROTC doon. At least 1 year. Okay. All right. So this is where you attribute yung mga kasi nakakabilib yung mga batang ito kung dumiska. Isipin mo, partner, yung umpisa pa lang nila sila Colonel Adiboso. Opo. 19 ba sila noon? 18 o 8? Yung inambush nila yung yung sa Pugadlawin. Pugadlawin, 20, mga 20. Mga less than 20, di ba? 18. Parang naglalaro lang. 200 Japanese soldiers ang na-corner nila doon. Dami. Yung For these young paghihiganti nila boys. sa pagkamatay ni Mike Ver, yung unang pinuno nila. Si Mike Ver had to die. If he did not die that day, they would have all died because kung hindi niya sinakripisyo yung buhay niya, mamamatay lahat ng kasamahan niya. Wala tayong pag-usapang Hunters ROTC ngayon, di ba? I mean, that is the way I look at it. So dapat dugtungan na po natin to. Hunters ROTC Heroes. Guerrilla unit. Yun talaga. But they're real heroes. Kaya nga ulit nire-remind natin yung ating mga bata. Pinapaalam natin sa lahat
yung ginawa ng mga kabataan nung araw, yung kahalagahan ng maagang paghahanda, no? Sabi nila sa akin, war freak daw ako. So, sabi ko, hindi ako war freak. I advocate peace by preparing for war. Magkaiba po yung war freak sa handa. Oo, Sa kung yun ano man. Oh, Hindi, magkaiba kasi yun. Sabi, we have to be ready, we have to be, war freak ka naman. Sabi ko, hindi. How do you attain peace? Kung ready ka, di ba? Opo. Kaya ganon. So, ano pa yung pwede nating idagdag na sa kaalaman ng ating mga nakikinig tungkol sa mga adventures, ikang. Sa adventures, marami, andito nga isang libro yung adventures. Pakita nga natin. Yan, pakita po natin. Paki-focus nyo nga ito. Saan ba yan? Ayan. Sa personal naman. Pwede bang ilapit nyo yan, please? Konting baba po. Sa personal experience ng tatay, merong isang nakakatawa dahil ang nangyari sa kanya noon, nung tinatawag ulit siya ni Terry, kailangan tumawid siya sa lawa. Okay. Nasa bangka na naman sila. Maya-maya, may bumabaril sa kanila. Opo. No? Alam nila, wala nang mga Hapon. Mm-hmm. Tataka sila, ba't sila binabaril? Hindi. Nagkaroon ng mortar fire sa harap ng bangka. Yung pangalawang sa likod ng bangka. Sabi ng tatay ko, na-bracket na tayo. Mandahan na kayo. Lulundag na tayo. Gano'n na nga. Binigyan niya ng stick, yung tsaka t-shirt na puti. Puti. Para itutusok kung saan nandun yung mga, iniwan niya yung mga tao niya. Huwag na kayong lumapit. No? At siya, dahil mangingista ang tatay ko eh. Bata pa, talagang sumisisid na yan eh. Siya, pupunta sa shore, palipat-lipat sa mga baklad, tinitira siya ng mga tao doon. Pagdating niya, malapit na siya, si Johnny niya. Dahil nakita niya kung sino yung mga bumabaril. Mga hunters pala. Okay. Mga kasamahan niya. Nung pagdating niya doon sa tinawag niya yung isang head doon, sabi, anong tawag doon pag pinapa-squat mo? May command eh. Duck walk. Yan. Pero squat niya, sabi. Tinanong niya, alam mo ba kung bakit kita pinapa-squat? Sabi niya, opo, kasi binabaril namin kayo. Mali ka. Gago. Yan. Okay. Sa punto pong yan ng kwento na lalong nagiging exciting. Tapusin mo lang. Kaya kita pinapa-squat ay sa dami ng balang inubos mo, hindi mo ako tinamaan. Okay, welcome muna natin si General Buboy Salazar. Sir, good evening po. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa iyo, Emil. Magandang gabi sa Magandang gabi po. At syempre, nandito pa rin si Yusek Frisco San Juan Jr. Ayan. So, Sir General Buboy, sir, ano po ang inyong sharing kanina na gusto nyo ibahagi din sa atin? Maganda kung maganda ngayon. Meron tayong mga dakilang tao, isang Medal of Valor at anak ng isang hunters na hero natin ng World War II. Yes. At na-mention yung good governance. At mamaya, itanong ko rin dito kay Yusek Frisco San Juan Jr. Yes po. Yung tungkol, hindi lang siya idea ng NTF-ELCAC, kung hindi, anong nakukuha ng father niya na after sa war hanggang nagiging isa siyang politician. Yun. Go ahead po, Yusek. Meron lang akong gustong, bago ko sagutin yung tanong, dahil nabanggit kanina ni Colonel Ariel, good governance. Yes. Siguro yung mga kabataan noon ay mulat sila sa good governance. Di ba? Kaya yung kanilang pagsisilbi sa bayan ay hindi hindi kumupas. Kaya nung dumating yung pagkakataon na mayroong mga gustong sumakop sa atin, alam nila na handa sila. At saka wala pang makakaliwang grupo na sinusunog yung pag-isip natin sa ibang paraan. Tama. Okay. So ngayon, yung tanong nung ni Ka Emil, after the war, yes, post-war. Okay. 1945 ang liberation. After hindi pa sila nadidisband, yung hunter sa ROTC, pero liberated na. Inofera na sila ng study
Yes. sa Amerika. So Fort Benning at saka sa Fort Lizzie. For sale. Yeah? May isa, Fort Lippy or something ng military science. No? So Disyembre 1945, nandun sila. Nag-aaral sila. Doon sila nagpasko at doon sila nag-New Year din yata. No? Yun ang doon sila nakakuha ng connections na ika nga sa Amerika. At pagbalik nila dito, ang naging assignment nila yung anti-hook campaign. Mga 50s. Kasi si General Strawn yata yung naging parang dito Head chief of staff. head ng American para consultant, no, para yung left communist movement. Kanina po habang nakikinig ako, napaka-colorful ng bawat bitiwan yung salita sa kwento ninyo. Nai-imagine ko po ito bilang isang pelikula, parang mas maganda pa sa mga napapanood ko sa Hollywood or kahit sa Philippines. Meron po bang plano para maitawid sa mga bagong henerasyon through the medium of film na gawin itong isang pelikula? Actually, meron ng pelikulang ginawa noon eh. Okay. Black and white, Okay. tsaka English pa yata eh. So, yung title ng kanilang pelikula, yung Death Was a Stranger. Wow. Bakit ganun? Sabi nila, kasi nung lumalaban kami sa mga Hapon, wala kaming iniisip na kamatayan. Hindi namin kilala kung anong ibig sabihin ng kamatayan. Ganun daw sila. Kaya yung ginawa yung pelikula, yun ang pinili nilang title. So, their feelings, hindi sila matatalo. Yes, tama. Hindi matatalo. Sa mga bagong henerasyon po ngayon, paano kaya nating maitatawid ang ganitong uri ng pagmamahal sa bayan? Ay, siyempre, kailangan natin na ibalik sa ating mga eskwelahan yung pagmamahal. Pero nakikita nyo, sir, kung titingnan natin, si Do Campo mapwa, si English mapwa, yung father nyo po mapwa. Sino pa bang ibang mapwa dyan? Hindi hindi kaya dahil sa isang eskwela. Hindi ito propaganda sa eskwela na. Pero nakikita ko puro numero. Hindi social science ang pinag-aralan nila. But these people really love their country. Yun. Pero maraming JRC. Kasi ang Mandaluyong ano lang, sir? kapitbahay ng San Juan. Nagkakataon lang, sir, baba, na yung mga key figures na pinag-usapan natin. Meron ding mga key figures sa JRC. Si Vic Estacio, JRC. Meron siyang marker doon ngayon sa eskwelahan. No? Nakalagay doon ang pangalan niya. Siya ang nag-lead sa Muntinlupa. Oo. Yung rescue nila, sila Raul Manglapus, ni-rescue nila doon. Kina English, Vic kasama Estacio. doon. Ang inyo pong mensahe ngayong gabi, General Salazar, sir, para sa ating mga nakikinig at nanonood. Sana sa mga kababayan kong nakikinig ngayon, mag-encourage pa tayo ng panoorin yung mga succeeding presentation namin na programa. At invite namin yung mga descendants ng Hunters ROTC. Hindi lang gusto namin i-promote yung ROTC, kung hindi, gusto namin ipakita na maski bata ka, kung mahal mo yung bansa mo, marami kang magagawa. At ang inyo pong parting shots, Yusek Frisco San Juan Jr. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo, Ka Emil, sa DWIC, General Buboy, General Virgil, sa pagkakataong ito, at sa mga susunod pang mga pagkakataon na binibigay ninyo sa amin sa Samahang Descendants of Hunters ROTC Guerrillas. Kami po ay nagkakaroon ng pagpapakumbaba sa mga pagkakataong ito dahil ang bihira po ang mga ganitong pagkakataon kung saan tayo ay makikipag-ugnayan sa ating mga kabataan. Ang kabataan, katulad ng sinabi ni Jose Rizal, siya talaga, siya at wala nang iba ang pag-asa ng ating bayan. Yes. Kaya maaari po sa ating mga kabataan ay mahalin po natin ang ating bansa. Yes, maraming salamat po, Yusek Frisco San Juan Jr.